Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion at Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga nakakakilabot na kwentong hindi basta-basta makakalimutan. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga kwentong kilabot. At ngayon, sisimulan na natin ang kwento. Bagong bukas pa lang ang Quick Basket 24/7 convenience store sa Barangay San Lorenzo. Isang matahimik at tahimik na barangay sa bayan ng Candelaria, Quezon. 6 na buwan pa lang itong nag-ooperate pero mabilis itong nakilala dahil bukas ito buong araw at gabi kahit sa mga oras na halos wala ng tao sa labas. Isang team ng night shift crew ang naka-duty tuwing 10 p.m. hanggang 6 a.m. Kabilang dito sina Marco, ang assistant supervisor na masipag pero palatawa, Rica, ang cashier na tahimik at seryoso, at Jerome, ang bagong hire na halos 2 linggo pa lang sa trabaho. Nung una, walang kafaibang nangyayari sa store. Maliban sa usual na problema sa stock, delivery, at minsan ay mga lasing na customer sa 10 oras ng gabi. Pero nitong nakaraang linggo, may napansin si Marco habang chine-check ang CCTV replay ng nakaraang gabi. "Ano to?" sabi niya habang pine-play ang footage mula 2:00 ng madaling araw. Sa aisle 3, kung saan nakalagay ang mga canned goods at instant noodles, may dumaan. Isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok. Mabagal ang lakad nito at dumiretso sa dulo ng aisle bago biglang lumiko pa kanan. "Sinong customer to? Di ko to nakita kagabi," tanong ni Marco. "Wala namang pumasok sa ganung oras ah," sagot ni Rica na noon ay nasa tabi niya, nakatitig din sa monitor. Nag-rewind pa sila, paulit-ulit nilang pinanood ang eksenang iyon. Pero bawat ulit, pareho pa rin ang babae. Palakad-lakad lang sa aisle 3. Ang mas nakakakilabot, habang nakapause ang video at naka-zoom in sa mukha ng babae, bigla itong gumalaw. Tumigil ito sa harap ng kamera, tumitig diretso sa kanila, at numiti. Napaatras si Rica. Walang tao sa loob nung oras na yon. "Ako lang at si Jerome ang nandun," sigaw niya. "Teka lang, asan si Jerome?" tanong ni Marco. Hinanap nila si Jerome sa stockroom pero wala ito. Lumabas sila sa labas, nagtanong-tanong sa mga kapitbahay ng tindahan. Wala ring makitang bakas. Tinawagan nila ang number niya, unreachable. Kinabukasan, hindi pa rin nagpakita si Jerome. Pero may natanggap na text message si Marco, galing sa number ni Jerome, 5:00 ng umaga. "Hindi siya umaalis sa likod ko. Hindi ko siya makita sa salamin." Kinilabutan si Marco at agad pinakita kay Rica. Tinungo nila ang storage room kung saan huling nag-stock si Jerome. Nang buksan nila ang pinto, amoy amag at lumang kahoy ang bumungad sa kanila. Sa loob, tahimik, madilim. Ngunit sa sahig, sa tabi ng mga karton ng bottled water, nakita nila ang cellphone ni Jerome. Naka-on nito. Bukas ang front camera. At sa gallery, may bagong kuha na selfie habang natutulog si Jerome sa likod ng counter. Pero hindi yon ang kinikilabutan nila. Sa likod ni Jerome sa selfie, isang babaeng nakaputi. Hawak-hawak ang balikat nito at nakatitig sa camera. Pagkalabas nila ng storage room, may dumating na rider. Si Luis, isa ring part-timer na kadalasang panggabi rin ng duty. Dala nito ang bagong delivery ng drinks. "Ano ba't parang nakakita kayo ng multo?" biro ni Luis. Pero agad na napansin ang tensyon sa mukha ng dalawa. "Luis, may problema. Nawawala si Jerome." Mahinang tugon ni Rica. At doon, nagdesisyon silang sabihin sa manager ang nangyari. Ngunit bago pa man nila matawagan ito, biglang nag-flicker ang mga ilaw sa buong tindahan. Tik-tik-tik. Sunod-sunod ang tunog ng fluorescente lights. Sumilip si Marco sa monitor ng CCTV. Live feed mula sa aisle 3.
At naroon na naman ang babae. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang muka. Puro anino, pero halatang babae. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Pero habang nakatitig sila, dahan-dahan itong tumingin sa kanila. Hindi na nila napanood pa ang sumunod na nangyari. Biglang nag-off ang monitor. Nawalan ng kuryente ang buong tindahan. Kahit may backup generator, nasa dilim silang tatlo. Sa katahimikan, may narinig silang boses ng babae. Mahina, basag, tila nanggagaling sa mismong loob ng tindahan. Bakit hindi niyo ako nakikita? Tumigil ang lahat sa loob ng tindahan. Walang gumagalaw. Tanging ang malamig na simoy mula sa lumang aircon sa may pinto ang gumuguhit sa balat nila. Si Rica napakapit sa braso ni Marco habang si Luis ay dahan-dahang umaatras palapit sa pinto ng stockroom. Marco, narinig mo yon, di ba? Bulong ni Rica. Oo, galing yun sa loob. Pero wala tayong kuryente. Lahat ng kamera patay. Kahit backup lights, hindi ring gumagana. Hindi normal to. May mali dito. Ang lamig, parang may nakatingin. Biglang tumunog ang cellphone ni Luis. Isang ding mula sa gallery app. Binuksan niya ito. Isang bagong litrato ang naroon. Hindi siya kumuha. Pero malinaw na litrato yon ng kanilang tatlo. Si Luis, Marco at Rica. Habang nakatayo sa harap ng monitor. Sa likod nila, may mukhang babae, maputla, walang mata at nakangiti. Pot, ibinagsak ni Luis ang cellphone sa sahig. Walang kumukuha niyan. Wala tayong kasama dito. Sumigaw si Rica at tinakpan ang mukha. Habang si Marco ay mabilis na lumapit sa emergency flashlight sa ilalim ng counter. Nang i-on niya ito, halos hindi sapat ang ilaw para maliwanagan ang buong lugar. Pero sapat para makita ang aisle 3. Doon sa dulo, may nakatayo. Babae, maputing-maputi ang damit. Nakalugay ang buhok. Nakatungo. Hindi gumagalaw. Ma'am, nandiyan po ba kayo? Kailangan po naming umalis. Pautal na sabi ni Marco. Bigla itong gumalaw. Tumikwas ang ulo pataas. At doon nila nakita ang buong itsura ng babae. Punit ang balat sa pisngi, itim ang mata, at nakangisi na parang pilit. Tumakbo si Rica papunta sa stockroom at binuksan ito para makatakas sa likod. Ngunit pagbungad niya sa pinto, bumalik sa kanya ang amoy ng lumang kahoy. At naroon pa rin ang cellphone ni Jerome. Pero may bago ng video. Naka-autoplay ito. Naka-face front camera. Nakahiga si Jerome, namumutla, at biglang may sumulpot sa likod. Isang kamay na parang nabubulok, dahan-dahang lumalapit sa kanyang leeg. Biglang nag-blackout ang screen at narinig nilang lahat ang isang mahinang tinig mula sa mismong cellphone. Tulog ka na. Ako naman ang gising. Isinara ni Rica ang pinto at isinandal ang sarili. Naninginig. Hindi tayo ligtas dito. Hindi ito basta multo. Isa siyang nananatili. Nagsalita si Luis habang pilit pinipindot ang cellphone niya. Wala talagang signal. Wala ring data. Parang hinaharangan tayo ng kung ano. Lumalabas siya tuwing 2:00, di ba? Teka, sabay tingin ni Marco sa kanyang relo. 2:00 na ng madaling araw. Muli silang napatingin sa aisle 3. Wala na ang babae. Pero paglingon nila sa salamin sa likod ng counter, nandoon siya. Nakatayo sa likod nila. Pero pagharap nila, wala. Pilit nilang tinatanggap ang hindi maipaliwanag. Pagbalik nila sa harap ng tindahan, nabuksan ni Luis ang pinto palabas. Nagmamadali silang lumabas, pero pag-apak nila sa kansada, hindi na kandelarya ang itsura ng paligid. Ang lahat ay tila nabalutan ng hamog. Wala ang mga karatig establisimento, walang kalsada, wala ring ilaw sa lansangan. Nilingon nila ang convenience store. Nandoon pa rin ito, ngunit kulay itim na ang buong labas nito.
Ang logo ng tindahan ay baliktad at ang ilaw sa loob ay kulay pula. "Bakit ganito?" tanong ni Marco. May naririnig silang papalapit na yabag. Mabagal, matigas ang hakbang. Paglingon nila, may isang lalaki nakasuot ng uniforme ng tindahan. Crew din, pero walang muka. Bitbit nito ang isang cart na puno ng mga gamit. May tumutulong dugo mula sa isa sa mga kahon. At sa ibabaw, isang ID, kay Jerome. Ayoko na, bulong ni Rika habang napapaluhod. Pero hindi pa tapos ang lahat. Tumunog ulit ang cellphone ni Marco. Isang bagong mensahe mula sa unknown number. Lahat ng nakakakita sa akin, hindi na nakakalabas. Pagtingin niya sa paligid, wala na si Luis. Wala na rin si Rika. Mag-isa na lang si Marco. At sa CCTV monitor sa loob ng tindahan, may bagong footage. Siya si Marco na tumatakbo. At sa likod niya, ang babaeng nakaputi. Tumatawa. Nanginginig ang buong katawan ni Marco. Pilit niyang pinipigil ang pag-iyak habang hinahabol ang hininga. Ang paligid ay tila isang paluktot na bersyon ng mundong alam niya. Ang tindahan ay naroroon pa rin, ngunit tila nababalot ng usok. Ang mga pader ay may mga bitak na parang lumang gusaling iniwan ng panahon. Sa labas wala ng kalye, puro dirim lang at kaluskos. "Rika!" sigaw niya. "Luis!" Walang tugon. Lumapit siya sa glass door ng tindahan. Nakasara na naman ito. Hindi na niya mabuksan. Sa loob, sa ilalim ng pulang ilaw, may nakatayo. Si Rika. Nakatalikod, nakalugay ang buhok. Nanginginig ang balikat na parang umiiyak. "Rika! Buksan mo to! Rika!" Kumadok siya ng sunod-sunod. Ngunit hindi gumagalaw si Rika. Sa halip, unti-unti itong lumingon. At hindi si Rika ang muka. Isa na naman itong anyo ng babae. Itim ang mga mata, bumaon ang ngiti hanggang tenga. At may dugo sa gilid ng bibig. Biglang nagbukas ang pinto kahit hindi niya ginagalaw. Bumukas ito papaloob. Walang hangin, ngunit tila hinihigop siya ng dilim mula sa loob. Pinilit ni Marco na umatras, pero hindi siya makagalaw. Parang may humihila sa mga paa niya papasok. "Marco, halika na!" bulong ng babae. Tila boses ni Rika, pero basag at mabagal. Napapikit siya at sumigaw. Pagdilat niya, nasa loob na siya ulit ng tindahan. Ngunit hindi na ito ang tindahan na alam niya. Sa halip na mga shelf na puno ng goods, may mga hilera ng sirang upuan. Sa gitna ay isang lamesa. Sa ibabaw nito, may mga lumang video cassette, lumang monitor, at mga basang papeles. Sa dingding, may mga litrato ng mga empleyado. Karamihan ay pamilyar ang muka, pero may ilan na hindi niya kilala. Sa sulok, may isang pinto. Bukas ito ng kaunti. Mula sa loob, may mahihinang paluskos, parang kuko sa kahoy, o sapatos na humahampas sa basang sahig. "May tao ba dyan?" tanong niya. Halos wala ng boses. Bago pa siya makalapit, bumukas ng buo ang pinto at lumabas ang isang lalaki, si Jerome. Maputla, nanginginig at duguhan ang uniforme. "Marco, tumakbo ka na. Hindi na ako makakaalis dito." "Jerome, buhay ka pa?" "Hindi ko alam, pero hindi na ako makatawid. Hinila na ako. Huwag ka nang magpaiwan." Biglang may humawak sa leeg ni Jerome mula sa likod. Isang kamay na kulay abo at may mga kuko. Binitawan ni Jerome ang kanyang cellphone at bumagsak ito sa sahig. Pinanood ni Marco habang hinahatak papasok si Jerome sa loob ng pinto. Isinara niya ang pinto at pinagtulungan itong harangan gamit ang lamesa. Pero habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang batok. Paglingon niya, wala. Pagharap niya ulit sa pinto, may mga letra nang nakaukit sa ibabaw nito. Lahat ng pumapasok nagiging bahagi. Lumapit siya sa cellphone na iniwan ni Jerome. Naka-on pa rin ito. Isang bagong notification mula sa gallery. Pinuksan niya ito.
May video. Ipinakita nito ang CCTV footage. Si Marco natutulog sa stockroom at sa gilid ng frame, unti-unting lumalapit ang babae. Sa bawat segundo ng video, lumalapit siya hanggang sa nakatapat na ito sa natutulog na si Marco at dahan-dahang yumuko. Biglang natapos ang video sa malapitang mukha ng babae na parang siya na ang hawak ng camera. Nabitawan ni Marco ang cellphone. Sa gilid ng tindahan, bumukas ang pinto ng freezer. Mula sa loob, lumabas si Luis, nanginginig, duguan at natatakpan ng yelo ang muka. Nangingisay siya habang nagsasalita. Nakulong ako sa loob, pero hindi malamig, mainit. Marco, hindi na tayo makakauwi. Lumapit siya kay Marco, pero bigla itong hinila pabalik ng freezer. Sa pader ng loob nito, nakita ni Marco na may nakaukit sa yelo. Oras muna. Napaatas siya, ngunit tumunog ang isang bell. Parang bell sa simbahan. 5 beses. Tumingin siya sa relo. 3:00 ng madaling araw. Sa salamin sa harap, nakita niya ang sarili niya. Sa una siya lang, pero unti-unti may humuhubog sa likod niya. Mukhang babae, unti-unting lumilitaw, nakasuot ng puting damit. May mga mata na parang hukay. Dahan-dahang ngumiti. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumamig ang paligid. Tumigil ang lahat ng tunog. Tila huminto ang oras at narinig niyang muli ang pamilyar na boses sa loob ng tindahan. Isa ka na ngayon sa amin. Tumitibok ng napakabilis ang puso ni Marco habang dahan-dahang nililingon ang paligid. Wala na ang tindahan. Wala na rin ang mga aisle, ang counter at kahit ang pinto. Ang tanging naroroon ay ang dilim at ang tunog ng humahagibis na hangin na tila umuugong sa mga tainga. Ang sahig sa ilalim niya ay parang basang tiles, pero hindi ito makintab, tila may malagkit na likido. Napansin niyang may mga bakas ng paa, mga hubad na paa. Patungo sa isang direksyong hindi matanaw dahil sa kapal ng usok sa paligid. Humakbang siya, sunod sa mga bakas, habang ang kanyang hininga ay nagiging ulap sa lamig ng paligid. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay lumulubog siya. Ang paligid ay nag-iiba, mula sa tila bodega, naging parang eskinita. Makitid, may basurang nakaipon sa gilid, may madidilim na graffiti sa mga pader. Ngunit ang hindi normal, walang dulo ang daan. Parang paikot-ikot lang siya hanggang sa narinig niya ang mga kaluskos. Tumigil siya. Sa kaliwang bahagi ng dingding, may maliit na salamin. Basag, parang mula sa lumang aparador. Lumapit siya. Tumingin. At sa refleksyon, nakita niya ang sarili niya. Pero iba. Maputla siya. Itim ang mata. Nanginig ang bibig. At sa likod ng kanyang refleksyon, nandoon ang babae. Nakayuko. Ngunit ang buhok ay nakasabit na parang hindi sumusunod sa gravity. Tumutulo ang itim na likido mula sa ulo nito. Hindi mo na matatakasan, bulong ng tinig kasabay ng biglang paglamig ng hangin sa kanyang batok. Tumakbo si Marco. Hindi na niya alam kung saan patungo, pero tumakbo siya ng hindi lumilingon. Habang tumatakbo, ang paligid ay nagbabago. Mula sa eskinita, naging silid-aralan. May mga lamesa, mga silya, blackboard, at sa harap ng silid, may isang babaeng nakatayo, nakasuot ng lumang uniforme ng estudyante. Hawak-hawak nito ang isang lumang cellphone, ang cellphone ni Jerome. Nasaan ako? Sigaw ni Marco. Ngumiti ang babae. Dahan-dahan itong lumapit habang sinasabi, nandito ka na sa lugar kung saan ang mga alaala kay hindi na umaalis. Lahat ng nakakita sa akin ay napupunta rito. Hindi ako kabilang dito. Hindi ko kasalanan. Wala akong ginawa. Sigaw ni Marco. Nanginginig ang boses. Pero napanood mo ako at hindi mo ako nakalimutan. Sapat na yon.
Bumukas bigla ang pinto ng silid. Sa labas, may liwanag. Totoong liwanag. Liwanag ng araw. Napatakbo si Marco palabas. Ngunit paglabas niya, napabiretso siya sa loob ng convenience store. Bumalik ang lahat. Ang aisle, ang counter, ang ref, ang CCTV monitors. Lahat ay parang normal. Nandoon si Rica, si Luis at si Jerome. Nakangiti, tila walang nangyari. Marco, ayos ka lang? Tanong ni Rica, naka-apron pa. Anong nangyari? Tanong niya, nanginginig. Bakit? Nanaginip ka ba? Katatapos lang ng shift mo. Nakaupo ka lang sa break area. Nakatulog ka yata. Sabi ni Luis. Sumilip si Marco sa CCTV monitor. 2:00 ng madaling araw. Pero sa screen, may kakaibang nangyayari. Nandun siya, nakaupo sa break area. Pero may babaeng nakaputi sa likod niya. Hawak-hawak ang balikat niya. At dahan-dahang yumuko sa kanyang tenga, parang may ibinubulong. Hindi ito panaginip. Bulong ni Marco sa sarili. Napalingon siya sa salamin sa likod ng tindahan. Nandun ang refleksyon niya. Ngunit sa likod niya, nandun pa rin ang babae. At sa refleksyon, nagsimulang magdugo ang kanyang mga mata. Isa-isang bumubura ang mga mukha ni Rica, Luis at Jerome. At sa ibabaw ng counter, sa mismong harap ng salamin, may isang sulat na hindi niya alam kung kailan dumating. Sinulat sa dugo, wala nang makakabalik. Maligayang pagdating sa akin. At biglang bumukas ang lahat ng pinto sa tindahan, sabay-sabay. At sa bawat pintong iyon, may nakatayong bangkay. Isa-isang humakbang ang mga bangkay mula sa bawat pintong bumukas. Mabagal, parang mga nilalang na matagal nang nakakulong at ngayon ay muling pinakawalan. Putol-putol ang ilan. Ang iba ay wala ng mata, habang ang iba naman ay may mga ngisi na parang pinilit at ginuhitan gamit ang kutsilyo. Si Marco, na natiling nakatayo sa gitna ng convenience store, hindi makagalaw. Ang hangin sa paligid ay unti-unting naging mabigat. Amoy kalawang, usok at bulok na laman. Sa bawat paglapit ng mga nilalang, naririnig niya ang kanilang bulong. Mga salitang hindi pamilyar, parang sinaunang wika. Pero sa bawat tunog ay may kasamang kirot sa ulo niya. Tumitindi ang kabog ng kanyang dibdib. Tumutulo na ang dugo mula sa kanyang ilong. Tinatanggap mo na ba ang iyong papel? Isa ka na sa amin. Hindi ka na bisita. Ikaw na ang tagabantay. Napaatras siya. Ngunit sa pag-atras niya, napansin niyang wala na siyang anino. Sa sahig ng tindahan, wala. Pero sa kisame, may gumagalaw. Ang anino niya ay nasa kisame, nakalambitin, nakabaligtad, mumingiti. Paglingon niya sa mga kasama, nandoon pa sina Rica, Luis at Jerome. Ngunit parang mga manika na lang. Wala nang buhay sa mata. Ngumingiti, ngunit walang kaluluwa. Nakapako ang tingin sa kanya. Hindi ko kayo iiwan. Lalaban ako. Hindi ako matutulad sa inyo. Ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Tinangkan niyang sumigaw. Ngunit ang lumabas ay usok. Maitim. Mabaho. Wala ka ng boses dito. Wala ka ng pangalan. Wika ng babae sa kanyang likod habang dahan-dahang nilalapit ang malamig na palad sa kanyang batok. Oras mo na. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan. Ang kanyang manadaliri ay nag-umpisang mamuo, tumigas parang yelo. Ang balat niya ay unti-unting pumuputi, parang papel, hanggang sa magkulay abo. Sa bawat sekundo, nawawala ang kanyang alaala. Ang pangalan ng kanyang nanay, ang itsura ng kanyang bahay, ang tunog ng ulan, ang amoy ng kape sa umaga. Isa-isa, naglaho. Hanggang sa wala na siyang matandaan kundi ang tindahan, ang CCTV, ang aisle 3, at ang babaeng palaging naroroon, nakaputi
at palaging nakangiti. At sa huling sandali bago siya tuluyang mawala, nakita niya ang sarili sa monitor ng CCTV. Nakaupo siya sa counter, ngumingiti. Hawak-hawak ang listahan ng shift schedule. At sa dulo ng papel, nakasulat ang bagong pangalan ng crew. Marco, tagabantay ng Aisle 3. Diyan na nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-amazing, maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa isang madilim at nakakakilabot na kabanata. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, i-comment, at syempre, mag-subscribe dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwentong magpapagulo ng inyong gabi. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam.